Ibinasura ng International Criminal Court Appeals Chamber ang mga apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humihiling na ipatigil ang proceeding ng kasong Crime Against Humanity, kabilang na ang kanyang hiling na makalaya. Ikinatuwa naman ito ng mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings, maging ng iba-ibang human rights groups, at umaasa na magtutuloy-tuloy na sa pagkakakulong ang dating Pangulo. Ang balitang A to Z, hatid ni Naomi Almuhano. Napuno ng pag-asang isinagawang Justice Watch ng mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Miyerkules, April 22. Matapos kasing baluti ng pangamba at kaba hanggang sa huling segundo bago basahin ang desisyon, tuloy ang kanilang laban matapos ibasura ng International Criminal Court ang apela ng mga abogado ni Duterte na kumu-question pa rin sa jurisdiction ng ICC sa kaso laban sa kanya. The Appeals Chamber considers that the defense has failed to demonstrate that the Pretrial Chamber committed an error of law, having rejected the entire appeal. The Appeals Chamber considers that the defense request for the immediate and unconditional release of Mr. Duterte is moot. Sa desisyon, ipinaliwanag ng ICC na bagamat umakyat ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019, nagsimula ng preliminary examination noong 2018 bago pa magkabisa ang pag-urong ng bansa sa tribunal. Tinanggihan ng Appeals Chamber ang lahat ng argumento ng depensa, kabilang ang pangunang issue na wala na raw sakop ang ICC sa Pilipinas noong inisyo ang investigation authorization noong 2021. Pinatatagpa ng desisyon ng naunang pasya ng pre-trial chamber na may jurisdiksyon ng ICC sa kaso. Noong October 23, 2025, nireject na ng ICC pre-trial chamber 1 ang unang hamon ng depensa sa jurisdiksyon ng ICC. Pero October 28, 2025, muling nagsumite ang mga abogado ni Duterte ng Notice of Appeal laban sa unang desisyon, kung saan November 14, 2025 naman, naisumite sa ICC ang appeal brief on jurisdiction. Nakaharap sa 3 counts ng murder si Duterte bilang indirect co-perpetrator ng mga patayan noong war on drugs ng kanyang administrasyon. As regards Duterte, he has no other options on the issue of jurisdiction. This is the end of the line. Ang pinaghahandaan talaga namin ay paglilitis ni Duterte para sa crimes against humanity. Aniya, hindi pa tapos ang laban dahil maaari ring iapela ng iba pang lilitisin ng ICC ang kanilang jurisdiksyon. Dahil pinagtibay na ng ICC Appeals Chamber ang kanilang jurisdiksyon sa kaso, tuloy ang mga legal na proseso kaugnay ng paglilitis kay Duterte. Ibig sabihin nito, wala munang bring him home o hindi pa rin makalalaya ang dating Pangulo at aabangan pa kung tuluyan na ngang kukumpirmahin ng pre-trial chamber ang mga kaso laban sa kanya. Samantala, malayo pa, pero malayo na. Yan naman ang pakiramdam ng mga nawala ng minamahal sa buhay dahil sa EJK matapos marinig at mapanood ang desisyon ng ICC. Ay, naku, pag gustong pumalahaw ng iyak. Since day 1 nung pinatayaan ako, hindi ako nawalan ng pag-asa na magkakaroon kami ng hustisya. Matatagalan, pero alam ko magkakaroon. No one is above the law. Tapos na yung agam-agam namin. Isang malaking tagumpay ito sa amin kahit hindi pa man nagsisimula yung confirmation, yung trial at hanggang doon sa conviction. Umaasa naman ngayon ang mga biktima at human rights groups na tuloy-tuloy na ang pagpabor ng batas sa kanila sa inaabangang confirmation of charges at kalaunay trial. Kung sakali, si Rodrigo Duterte ang kauna-unahan sa Asia na ang dating pinakamataas na leader ng bansa na tila malayo sa dating eksena na makapangyarihan sa kanyang sariling lupa noon ay lilitisin sa International Criminal Court. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almuhano.